Mga kaibigan, nagbabalik po ang Panahon TV at sa bahaging ito ng ating programa. Bago tayo magtapos, ating makakasama si Pag-asa weather forecaster Connie Dadivas upang ipaliwanag sa atin ang ilang kasagutan tungkol sa ating weather conditions ngayong araw na ito. Magandang umaga po, Miss Connie. Yes, magandang umaga din sa iyo, Earl. Ms. Connie, simulan nga po natin itong ating panayam sa pamagitan ng pagkalap natin ng update tungkol dito sa low pressure area na ngayon ay nasa may silangang bahagi ng bansa. Asa na po ba ang weather disturbance na ito at ano po ang tatahakin na landas nito sa mga susunod na oras at araw? Ang LPA ay kasalukuyan na sa layong 990 kilometers silangan po ng Aparig, Cagayan at inaasahan po natin itong kikilos pakanluran, hilagang kanluran. Mga kaibigan, niyan nga itong ating weather disturbance ngayon dito sa may silangang bahagi ng bansa ay approximately nasa layong 990 kilometers dito sa may Apari, Cagayan at tinataya naman na magpapatuloy ito sa pagkilos nito hilagang kanluran, pakanluran kung saan ito ay maaaring lumabas ng bansa. Wala pa naman tayong estimated time kung kailan maaaring lumabas ang weather disturbance na ito, ngunit wala rin tayong inaasama magiging epekto nito o pagtama nito sa lupa sa mga susunod na oras at araw. Ms. Dadivas, dahil nga meron tayong low pressure area ay maaaring ipinag-iibayo nito o pinalalakas nito ang habagat sa ating bansa. At nakaranas nga ang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi dito sa National Capital Region. Tumutulong ba itong low pressure area na ito sa pagpapalakas nitong hanging habagat? Yes, tama yun, Earl. Dahil po dito sa LPA na ito, meron itong hatak na habagat or southwest monsoon dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at halos maabot pa siya ng Western Mindanao. At kaya meron tayong gale warning dahil na-enhance niya ang habagat. Mga kaibigan, yan nga normal nga na occurrence o normal na napalalakas ng isang weather disturbance ang ibang wind systems na umiiral dito sa bansa. Partikular, ang ating hanging habagat ngayon na umiihip sa may kanlurang bahagi ng bansa ay mas napapalakas pa, kaya naman nakakaranas po tayo ng pag-ulan dito sa ating bansa ngayong araw na ito. Very specifically dito sa may western parts ng ating bansa ngayong araw. Inaasahan na magpapatuloy ang ganitong epekto ng hanging habagat hanggat sa hindi pa lumalabas itong weather system o itong low pressure area dito mas sa may silangang bahagi ng Pilipinas. At na-mention na rin ninyo, Ms. Dadivas, ang gale warning. Pero bago po yun, ay alamin po muna natin, ano po ba itong ating mga posibleng maaasahang na bagyo dito sa susunod na buwan? Ilan po bang weather disturbance ang maaaring pumasok dito sa bansa for the month of August? At ano po ba ang posibleng paggalaw na maaaring tahakin ng mga bagyong ito? For the month of August, inaasahan natin na meron tayong 3 hanggang 4 na bagyo na papasok. Mga kaibigan, na yan nga, magkakaroon tayo ng 3 to 4 storms ngayong araw na ito. 3 hanggang 4 na bagyo po. Na estimated amount lang naman, mga kaibigan. Maraming magbago ang bilang ng bagyo na pumasok dito sa ating bansa dito ngayon sa buwan ng Agosto. At normal po na ang paggalaw nitong mga bagyong ito ay hilagang kanluran o di kaya ay may maliit rin na posibilidad na ito ay lumihis patungo sa hilagang silangan o magpatuloy sa hilaga. Ito ang ating mga track movements, mga kaibigan, ay estimated dahil sa data na nakolekta rin ng Pag-asa for the past years. At according nga sa kanila, itong ating mga bagyo ngayong buwan ng Agosto ay may posibilidad na dumaan patungo dito sa may Southern Luzon as a National Capital Region. Kaya nga po tayo ay maaari nang maghanda kung nais nating maging handa tungkol dyan sa mga weather disturbance na yan dahil may malaking ang posibilidad na dumaan ito dito sa may bahaging ito ng ating bansa sa susunod na buwan. Mr. Divas, balikan po natin ang inyong nabanggit na gale warning. Asan po ba may naitaas na rough to very rough sea conditions ngayong araw na ito? Nakataas bang gale warning dito po sa silangang bahagi ng Visayas and Northern Mindanao dahil po sa malakas na hanging habagat na hatak nitong low pressure area at meron po tayo sa kanlurang bahagi po ng Southern Luzon. Yun nga, mga kaibigan, ngayon ay ilang bahagi o ilang baybayin dito sa Pilipinas ang magkakaroon ng rough to very rough sea conditions at itinaas nga ng gale warning ang Pag-asa. Magkakaroon po tayo ng rough to very rough seafaring conditions dito sa may western part ng Luzon, partikular dyan sa may western seaboards hanggang Palawan po yan, mga kaibigan. At dito naman sa may silangang bahagi kung saan humahatak rin ang low pressure area ay magkakaroon rin tayo ng gale warning o ng rough seafaring conditions. Lalong-lalo na dyan sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. At dahil po may gale warning, mga kaibigan, inaabisuhan po natin ang ating mga maliliit na sasakyang pandagat, ang ating mga mangingisda at pati na rin ang ating mga barko na huwag po munang pumalaot ngayong araw na ito dyan sa mga bahaging iyan ng bansa dahil
talagang magiging delikado ang seafaring conditions dyan. Asahan po natin ang malakas na hangin, mataas na paghampas ng alon at ang maulan rin na panahon dyan sa mga bahaging iyan ng bansa. Atin pong tapusin itong panayam na ito, Ms. Dadiva, sa pamamagitan ng forecast ngayong umaga ng Pag-asa. Asahan po natin dito sa Metro Manila, meron tayong paminsan-minsan mga pag-ulan, kasama po ang Bataan, Zambales, and then ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kasama po ang Palawan, Mimaropa, at dito sa kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, meron tayo nasa paminsan-minsan pag-ulan dahil po sa hanging habagat. And then ang rest of the country po, Northern Luzon, Visayas, Eastern Visayas and Mindanao po magiging bahagyang maulap lamang at may nasan pa rin mga pulo-pulo pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. Maraming salamat po, Ms. Dadivas, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito.